So, meron ako ipapakitang picture. Ayan. At alam ko naman ay, yung iba rito napakita ko na. Ayan, nakita na natin doon sa mga nakarang preaching. Lumilipat? Yes. Yan. Sige nga, sino yung nandiyan? Jesus. Oh, sino, ano siya, ano? Sinapian natin ito sa mga Oh, yung sumunod, ano? bulag. Yung bulag. Ito. Verse. Ha? Verse po. Tatlo lang po pass. Tatlo lang po. Okay na. Isa. Okay. So, bakit ko po yan ipinakita sa inyo? Ano po kaya ang pag-aaralan natin? Okay? So, basahin po natin yung talata. Ano po nakalagay dyan? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sino nakakaalala ng preaching nito noon? Okay? Ito ay 2 beses na. Okay? Una doon. At, tama, 2 doon. At ngayon, pag-uusapan natin siya ulit para mas maintindihan natin. Okay? Pero nga, kasi nung pinag-aralan natin siya, ang tingin lang natin is more on napapagod sa damdamin, napapagod sa physical. Okay? Pero pag mamaya, medyo mas lalaliman natin yung pag-aaral natin tungkol dito sa talata na ito. Ang title ng ating pag-uusapan ay, ano po? Come to me and surrender, finding rest in Jesus Christ. Okay, lumasabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Ano yung surrender? Sumuko. At ano? Matatagpuan ninyo yung kapahingahan. Kanino? Kay Jesus. Sa Panginoong Hesus Kristo. Okay? Ang sabi rito, yan, sa ating introduction, tama ba introduction nyo rin dyan? Ang sabi, baka sumusobra ako eh. Yan, sabi sa Matthew chapter 11 verse 28, pakibasa po. Ano sabi dyan? Is a Powerful invitation from Jesus. ilan na rito nakatanggap ng mga imbitasyon? Halimbawa, ay ano ka, di ba? May hinahangaan kang artista. Bigla kang pinadala ng imbitasyon. Sabi, invited ka sa kanyang birthday. Ano kaya mangyayari? Ano ka kaya? Magtatanggi ka kaya? Once in a lifetime. Diba? Yung mga mahilig sa kore-korean. Diba? SB19, sinabi ng SB19, ano ka, VIP ka, tapos meron ka pang meet and greet sa amin. Wow. Ha? O sabihin, pumunta rito yung BTS. Sabi, ikaw ang gusto nila, ikaw maging tour guide nila dito. Inibig mo naman kami sa San Jose Global Tadik. Ha? Siguro iba inimbitahan ka, sabihin, o kaya, sabihin, punta ka naman sa birthday ko, punta ka sa ganitong okasyon, ano? Pero itong Matthew chapter 11, verse 28, is a powerful invitation. Kanino nanggaling? Kay Jesus. Pag sinabi ba sa'yo ni Jesus ngayon, halika, sama na kita, punta ka sa langit. Sama na tayo. Sasama ka kaya? Amen. Sabi nyo yan, ha? Siyempre, direct. Alam mo, sabi ni Jesus, sama ka sa akin. Gusto na kitang makasama. So, kanina, pinakita natin yung mga picture. Di ba? Si Jesus, pag naglalakad siya, o nangangaral siya, ang tao na gusto gumaling, yung tao na may pinagdadaanan sa buhay, yung tao na may kapansanan, ano sa tingin ninyo? Lumalapit ba?
In-invite ba sila ni Jesus o sila lang yung lumalapit? Bigyan ko example, yung babaeng dinudugo, si Jesus lumapit o yung babae? Yung bulag, anong sinisigaw niya? Sumisigaw ba dito yung bulag na pinakita ko kanina? Diba, nung sabi ng bulag, Jesus, anak ni David, di ba nagpapapansin siya? Para mapansin siya ni Jesus. Yung kanina, yung lalaki, na naman di ba inaalihan ng masamang espiritu yon? Si Jesus ba lumapit o nagpapansin kay Jesus? Pero dito, sa Matthew chapter 11, verse 28, napakatindi. Kasi mismo si Jesus, ay nagkaroon, sinasabi niya, yung makapangyarihang imbitasyon. Hindi ko sinasabi na yung mga tao na yon, hindi sila invite ni Jesus, pero wala tayong mababasa. At sinabi ni Jesus, halika. Diba? Misan, yung lalaki doon sa pool sa Bethsaida, ano sabi? Tinatanong ni Jesus. Isa-isa nilapitan ni Jesus. Gusto mo ba makakita? Pero dito makikita natin, halos lahat. Diba? Kaya yung babaeng dinudugo, kailangan niya pang sa ilalim dumaan. Kasi sobrang nagkakagulo yung mga tao. Pero this verse, nare-remind tayo how powerful ang imbitasyon ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, come to me. Diba? It is a powerful invitation. Kaya paggawain, diba, huwag tayong pa-importante. Na parang si Jesus na nagsasabi, halika. Ikaw, mayapa. Wala pa yung mga ibang kapatiran. Wala pa naman sila, pastor. Hindi naman ako yung ng church. Diba? Naiintindihan si Jesus. Nag-i-invite. And hindi lang basta invitation. It is a powerful invitation. Diba? Noong unang panahon, pag nagsusulat, at yung sulat, gustong selyuhan, yung ibang ginagamit, ano yung ginagamit nila? Para dumikit. Yung alam niyo yung kandila, special, ipinapatak yun. Kaya mapapansin nyo sa mga sulat, may binabali sila. Okay? So, hindi mo pwedeng basahin kasi kailangan mo sirain yung kandila na pinagdikit, diba? Ganun yung imbitasyon. Tapos sa dulo nun, papatakan. Didikit yun. Kaya kapag may nag-i-invite sa inyo, yung mga na-invite, diba? Ang akala natin na nag-invite lang sa atin is tao. Diba? Pero dito sa Matthew chapter 11, verse 28, pinakita gaano kamakapangyarihan ang imbitasyon ng Panginoon. And next, sumabay ba? Sa next. Yan. Ang sabi dyan, theologically, it reveals the deep meaning of salvation, rest, and freedom brought by Christ. When you say theologically, so para dun sa mga kapatid natin, ang ibig sabihin ng theo, kasi pag sinabi mong theo, it means God, in Greek word. And logic is word. Study. Okay? So theologically, sabihin, nag-ano na tayo yung term na ginagamit, ibig sabihin, sa malalim na pag-aaral na patungkol sa Panginoon, hindi lang basta to, punta ka, lapit kayo sa akin. Hindi lang to itong patungkol. Yung pinakamalalim na ibig sabihin nito ay yung kaligtasan. Sumunod ay kapahingahan at kalayaan na hatid ng ating Panginoong Jesucristo. So pag binabasa mo yung Matthew chapter 11 verse 28, hindi mo na siya titignan. Ano sabi doon?
O, lapit kayo sa akin, kayong lahat nahihirapan, nabibigat ang lubha, yung pasan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Parang at lang pagod lang. Baka maraming ginagawa sa trabaho, pagod na sa buhay, sa dami ng bayarin, sunod-sunod na problema, na-stress, nagkakaroon ng anxiety, depression. Lahat yan nakapaloob dito. Pero yung pinakamalalim, the deep meaning, no, pag pinag-aralan natin siya, lalabas yung tatlong bagay doon. Yung kaligtasan, tunay na kapahingahan, at tunay na kalayaan na hatid ng ating Panginoon. Kaya pag mamayang gabi, pag bulay-bulayan mo yan, maiiyak ka. Ito pala yung sabi ng Panginoon dito. Yan. So, ano ba? Sabi dyan, sa ating transition, sabi, the theological meaning of Matthew chapter 11, verse 28. Okay? Yung pinakamalalim na ibig sabihin. So, para maintindihan natin, theological meaning. Pag pinasa mo nga lang siya, nakakaano na eh. Pero ngayon, pag-aaralan natin ang gusto para mas maintindihan mo, mas maintindihan ko, maintindihan natin lahat. Ano ba yung ibig sabihin nung sinabi ng Panginoon na ito? Ready na ba? Okay. So, hinalo ko siya, may Tagalog, sabay English, para mas dama mo sa Tagalog. Yeah? Para, di ba, mas maganda yun, para mas, ito pala yun. Okay, ang una, ang sabi dyan, number 1, ang sabi, pakibasa po. Ang lumapit sa akin is not only accepting Wait lang po. Ginamit ba yung salita doon na lumapit sa akin? Amen. Ang sabi, it's not only accepting doctrine, but a personal coming to Christ as the whole man and God. Sino dito naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao? Amen. Sino naniniwala dito na si Kristo ay Diyos? Amen. Yung lumapit na sinasabi rito, hindi lang ito pagtanggap sa doktrina. Tayo ba dito sa Dorothy, may doktrina tayo? May doktrina po ba tayo? So, hindi lang yun ang tinatanggap natin. Yung mga aral, yung mga turo. Pero personal natin tinatanggap kung sino yung Panginoong Jesucristo. Siya'y naging nagkatawang tao at siya ay Diyos. Ibig sabihin, pinaniniwalaan natin kung sino yung Panginoon. Kasi bakit? Sa ibang aral, ang Diyos ay tao lang. Diba? Sa ibang aral, si Kristo ay propeta lang. Sa ibang aral, siya ay hindi Diyos. Siya ay pinakamataas lamang na nilalang ng Diyos Ama. Tama? Kaya yung sinasabi rito na lumapit kayo sa akin, dapat personal. Na naniniwala ka kung sino yung nag-i-invite sa'yo. Sino ba nag-invite sa'yo na lumapit sa Kanya? Ha? Bakit? Kasi ang sabi dyan, the source of true faith and salvation. Ang tunay na pinagmumulan ng pananampalataya at kaligtasan. Every time ba na ikaw, born again ka na, every time ba na ikaw ay magpipray? Lalapit ka ba sa Panginoon? Naniniwala ka pa ba na siya talagang pinagmumulan ng pananampalataya mo? O tinitest mo pa? Tinitest pa natin. Kasi habang tumatagal tayo sa pananampalataya, minsan, aminin natin o hindi, may mga pagdududa tayo.
May mga pagdududa na tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Ganito pala. Kaya pala ganyan. Kaya pansinin mo, minsan, tinatamad ka. Tinatamad tayong lumapit sa Panginoon. Na para bang, hindi na siya ang source ng ating pananampalataya. And when it comes to salvation, naniniwala ka naman. Kaya lang, natatabunan na ng maraming isipin. Diba? Ng maraming mga pangyayaring minsan, nakakapagbigay na ng mga katanungan sa ating kaisipan. Bisan ba, pag natutulog ka, natanong mo pa sa sarili, ligtas na ba ako? Natatanong mo, saan kaya ako pupunta? Ang sabi dyan, this implies that salvation is a relationship with a person who gives life, rest, not just belief in idea or theory about God. Itong kaligtasan na to, para maintindihan mo, ano yung sinasabi? Nung sinabi ng Lord na lumapit ka sa akin, He offers something na hindi basta-basta na ibibigay ng mundo, itong kaligtasan na to. Ito ay relasyon. Sino yung person o persona na sinasabi? Si Jesus. Na nagbigay ng buhay at kapahingahan. Pero mo, binigyan ka na ng buhay, binigyan na tayo ng buhay. Ini-invite ka niya hindi para kuhaan ng buhay. Ini-invite ka ni Jesus para ano? Bigyan ng buhay at kapahingahan. Kaya pag nababasa mo yung Matthew chapter 11 verse 28, isipin mo, paano niya ako nabigyan ng kapahingahan? Kasi hindi tayo magkakaroon ng tunay na buhay kung hindi siya namatay. Namatay muna siya at muling nabuhay para mabigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Tignan nyo ngayon nangyayari sa Pilipinas. Tingin nyo ba yung mga nasasangkot sa issue na yan, may kapahingahan pa yan? Kahit billion pa ang pera ng mga yan. Diba, nangangayayat na nga yung mga bukay. Diba? Puro ikaw, tignan, mahawakan mo yung ganito mo. Nananaba ka, kapatid. Hindi pa lumalabas ang cheekbone mo. Bakit? Ano binigay ni Jesus sa'yo? Life. At rest. Inuwi mo, Lord, binigyan mo ko ng buhay. Bakit may rest? Sa mundo na walang kapahingahan ng tao, makakasumpong ka sa Panginoon. Di ba? Maraming achievements, marami kang pwedeng marating sa buhay. Pero at the end of the day, magpapahinga ka, kailangan mo yan. Kailangan ng kaluluwa mo, kailangan ng emosyon, kailangan ng physical na pangangatawan. Naiintindihan po ba? Amen. Kaya hindi lang to itong lumapit kayo sa akin, hindi lang yan isang paniniwala o idea o theory patungkol sa Panginoon. Ito ay totoo. Meron na ba nag-invite sa'yo at nagsabi, lalapit ka sa akin. Pwedeng sabihin, lumapit ka para tulungan ka magbago, babago ang buhay mo. Hanggang dito lang yan. Pero yung magkaroon ka ng buhay, na sinasabi nga, di ba, ganap at kasiyasiya, hindi yan may bibigay ng tao. Kaya pag ini-invite ka ni Jesus, sinabi ni Jesus, come to me. Pagod ka na, nai-stress ka na, pinapalapit tayo ng Panginoon. Di ba? Kapag napapagod, minsan ang word natin, kailangan mag-unwind. Walang problema. Kailangan natin, na ako sa work, exhausted na, toxic na. Kahit magpalit-palit ka ng lugar, kahit saan ka pumunta, kahit sino pa mag-invite sa'yo, halika, gala tayo.
Mag-chill ka muna. Chillax muna tayo. Hanggang dito lang yan. Mauubos yan. Matatapos yan. Pero yung nag-invite sa'yo at sinabi na lumapit ka sa akin at ang nagsabi nun si Jesus, hindi yun basta-basta invitation. Kaya pag sinasabing, halika. Diba? Bibigyan ko kayo ng example. Habang tumatagal ka, may mga pagsubok, may mga problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema kahit saan. Pero lumalapit at lumalapit ka sa Panginoon. Pero dun mo nare-realize, ano yung pagkakaiba ng Panginoon sa iba. Hindi ka ini-invite ng Lord para tanggalin ka minsan dun sa problema. Kundi dun sa kabila ng problema na yon, sinasamahan ka ng Panginoon. Amen. Kasi hindi tayo matututo eh. Sinasabi lang ng Panginoon, kahit may problema ka, andyan ako. Kahit may pagsubok, naandyan ako. Ako ang lagi mong kasama. Kaya lagi kitang ini-invite. Lagi kong gusto lumapit ka sa akin. Kasi the more na lumalapit ka, nagiging malapit tayo sa isa't isa. Kasi bakit? Ang binubuo natin is a relationship. At yun ang gusto ng Panginoon. Kaya every time na lumalapit tayo sa Panginoon, ang gusto ng mangyari ng Lord, mabuo ang isang relasyon. Yung relasyon natin sa Kanya, our Savior, our Redeemer, yung ating manunubos. Hindi lang to theory, ano ba sa tingin natin mangyayari pag lumapit tayo sa Panginoon? Kung hindi mo pa nasusubukan, lumapit kang tunay sa Panginoon. Kaya tanungin mo yung sarili mo, kailan ako huli lumapit sa Panginoon? Lumalapit lang ako, Pastor, pag wala na kaming bigas, wala na kaming ulam, dumarating na yung mga bayarin, nandyan na yung mga parcel. Doon lang. Ang gusto ng Panginoon, lagi. Amen. Gusto kasi ng Panginoon na habang lumalapit tayo sa Kanya, siya naman, ipinapakilala niya kung sino siya sa ating mga buhay. Kaya nga sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Kasi bakit? Iba-iba. Naalala niyo si Jesus pinagbibintangan? Diba? May sinasabi siya ay ganito, sinungaling. Diba sabi ng mga Pariseyo, mga Saduseyo, ano yan? Ganito yan. Baka ang kanyang pagpapagaling. Galing kay Satanas. Kapangyarihan ng kasamaan. Diba? Sa sinasabi ni Jesus, huwag tayo maniwala sa chismis. Tingnan mo yung katabi mo. Kung ano-ano ng pinaniwalaan, hindi mo na lumapit sa akin. Huwag ka mag-born again. Hirap ang buhay. Huwag ka, ano-ano nga, magsiserve-serve ka kay Lord. Wala yan. Dagdag, lang yan, dagdag lang yan sa oras mo. Pabigat lang yan, marami kang ginagawa. Abala lang yan, marami kang nabahid. Abala lang yan, mag-aalaga ka ng mga anak mo. Maghahanap buhay ka, marami kang pangarap. Tama na yung kilala mo siya. Pero yung lalapit ka pa ng lalapit, Pero at the end of the day, wala ka nang makatakbuhan, wala ka nang mapagsabihan, tinatalikuran ka na ng mga tao nagsasabi sa iyo noon na wag yan. Tama lang yung kilala mo lang siya, wag na masyadong Tama na yung simpa-simpa lang. Pero yung magkaroon ka pa ng relasyon, pero at the end of the day, lalapit at lalapit ka pa rin sa Panginoon.
yan ang totoo eh. Pag nasa bingit na lang sakit at kamatayan, kanino lalapit? Diba? Eh kung nung una pa lang, in-invite ka na ni Jesus, come to me. Lumapit ka sa akin. Lapit kayo sa akin. Hindi lang yung basta turo, hindi lang yung basta mga doktrina, rules and regulation. Yun ay no. Ano binibigay? Buhay at kapahingahan. Bakit? Mahirap mabuhay sa mundo nang walang kapahingahan. Kasi ang kapahingahan dito, pag sinabi mo, wala na. Rest in peace ka na. Pero pag si Jesus ang nagsabi na life and rest, kahit matindi yung pagsubok, matindi yung pinagdadaanan, matindi yung hinaharap sa buhay, diba? Nakakatulog ka, nakakapagpahinga ka, nakakatawa ka pa, nakakangiti ka pa. Kasi ang kapahingahan ay kasamang ibinigay ng Diyos nung binigyan na tayo ng buhay. So, hindi lang to basta paniniwala. Hindi lang to basta parang idea patungkol sa Diyos, patungkol sa kayang gawin ng Panginoon. Ito ay totoo at gusto niyang maranasan mo kung ano yung ibig sabihin niya, lumapit kayo, lumapit ka sa akin. Hindi yung pag-ampay problema na kahit nasa na kaya ito nagpapa 5-6. Hindi ka na nag-pray. Naisip mo kagad yung Bombay. Sino may katabi mo? Anak ba ng Bombay yan? Tayo pare-pares tayong kinakapos sa buhay. Pero wag naman natin ipumaka sa Diyos na pag dumarating na tayo doon, sabi nga, mas sa dulo ng saan na kaya si ganito? Hindi mo lang naisip lumapit sa Panginoon? Tulungan niyo po ako. Ano ba ang tubo ng 500? Diba? Totoo. Naisip na kagad natin yung napakaraming tao na pwede nating lapitan. Pero nakalimutan natin kung kanino tayo dapat unang lumapit. Check mo nga, baka may si ganyan. May laman ka ba sa Gcash? Wala namang problema yun. Meron ka ba dyan, brother, sister? Walang problema. Pero dapat alam natin sa mga sarili natin kung kanino tayo dapat unang lalapit. Anongin mo yung katabi mo, kanino ba tayo unang dapat lalapit? Kanino ba dapat tayo unang Kay Mayor. Kay Mayor? Diba? Lumapit ka sa Panginoon, sabihin mo sa akin pag tinanggihan ka. Grabe ang Panginoon. Yung ultimo pinakamadaming nagawang kasalanan. Kahit yan pa yung pinakamaitim na uri ng kasalanan, pag pinatawad ng Panginoon, nagiging kakulay ng niebe. Kasi puti. Wala naman sinabi ni Lord, si Lord na huwag kang lalapit sa akin, ha? Wala kang ganito. Huwag kang lumapit sa akin. 1 year ka nang walang pray. Diba? Isa nga, pag wala tayong pray na 1 linggo, biglang lumapit tayo sa Lord. Tumutugon. Diba? Pero iba kasi, pag ine-enjoy mo yung relationship mo niyo ni Lord, iba yun. Kasi yung ginagawa mo lang takbo ng Panginoon, Lord, wala kaming ganito, ha? Ay, meron ka na ulit. 3 days, wala naman. Lord, wala kaming ganito, ha? Tingnan mo yung katabi mo. Subukan mo yan lapitan kapag may makukuha ka lang. Maiinis din yan. Kaya lang, sobrang mapagmahal ang Panginoon. Kaya, sobrang mahabagin. 1 buwan tayong walang Bible reading, walang pray. Nagka-problema, biglang lumapit, tumutugon. Subukan mo gawin sa katabi mo yan. Ha? Hindi mo nga ako pinapansin. Ngayon bigla kang lalapit sa akin. Di ba? Pero ang Panginoon hindi ganyan.
Kaya kung meron mang pinakamasarap na imbitasyon, no, na pwede mong matanggap, yung imbitasyon ng Panginoon. Diba? Hindi ito pang buwanan, hindi ito pang taunan, araw-araw habang tayo ay buhay. Sabi ni Jesus, lapit ka sa akin. Para makilala mo ako. Diba? Pagkaroon tayo ng relasyon. Diba? Kaya minsan talaga pag malapit ka sa Panginoon, pag may nangyayari, hindi mo naisipin, pinabayaan ako ng Diyos. Ang iniisip ko na, Lord, anong gusto mo ituro sa akin? Lord, ano pong gusto niyong makita ko sa ganitong sitwasyon? Hindi na yung para ka nagrarat, magpupupos ka sa FB. Lord, sila lang po bang anak niyo? Sana, oh Lord, binibless. Hindi yan pang mature. Yan yung mga tignan mo yung mga katabi nyo. Yan yung mga hindi lumalapit sa Panginoon, kaya ganun ang tingin kay Lord, pang sana all. Di ba? Parang ikaw lang ang anak ng Diyos. Kaya sino tinanggap mo? Di ba si Jesus? Yan ang anak ng Diyos, Ama. Ngayon, tatanungin ko kayo, gusto niyo na ba lumapit sa Panginoon? May mga katanungan ka sa buhay. Huwag ka lumapit kung kani-kanino. May tanong ka na ganito na hindi naman talaga maintindihan. Lord, hindi ko po maintindihan. Pwede ko po ba maitanong ko sa iyo? At bibigyan ka ng kaalaman at karunungan ng Panginoon para maintindihan. Gusto mong malaman kung bakit nangyayari sa buhay mo? Bakit? Tanongin mo kayo naman, ay, sa buhay ko. Ano sasagot sa yan? Pares kayo. Kaya, kailan ka huling lumapit sa Panginoon? Puro na nga problema sa pamilya nyo kung kani-kanino ka pa lumalapit. Ang gusto mo pa, pagchismisan ng pamilya nyo. Pagchismisan ka. Diba? Pagchismisan ng mga nangyayari sa buhay mo, bakit? Kung kani-kanino ka lumalapit Lumapit ka sa Panginoon. Kasi bibigyan ka niya ng buhay at kapahinga. Nasabi mo na lahat sa BFF mo. Kasi marami kayo marami sila Pero hindi mo pa nasabi sa Panginoon. Kahit alam na ng Panginoon gusto ng Lord, sinasabi mo sa Kanya. Hindi naman pakailamero ang Diyos, pakailamang ka, binigyan ka na sariling kaisipan para magdesisyon. Gusto pa rin ng Panginoon. Lumalapit tayo sa Kanya. Pangalawa, ano sabi dyan? Pakibasa po. Ang nahihirapan at nabibigatan. The first people sa Okay na, sige. Yun lang tayo. Ang nahihirapan at na bibigatan. Sa tingin mo, huwag mo na tignan. Pakiramdaman mo lang ang katabi mo. Meron ba yan na isang bagay o isang pangsitwasyon sa nahihirapan? O meron ba siyang kabigatan ngayon? So, pakiramdaman mo lang, huwag mo tignan. Sinabi nga huwag kausapin, huwag tignan. Pakiramdaman mo lang. Ano sa tingin mo? Lahat ba tayo may kahirapan sa buhay at kabigatan? Yes. Meron. Hindi sinabi ni Lord, lumapit kayo sa akin, kayong mga hayahay, ang sasarap ng buhay, mga pa-chill-chill, pa-relax-relax. Hindi sinabi ni Jesus. Bakit niya invite yun ang sarap na ng nararanasan, no? Ang sabi ni Jesus, yung nahihirapan at nabibigatan. Sa pagmiministry ni Jesus, sino ang mas maraming lumapit sa Kanya? May lumapit sa Kanyang opisyal. Diba? Nung siya'y napako na, at may lumapit, diba sa poor gospel, di ko alam kung sa John ba, o sa Luke, yung huling sundalo na lumapit na kumilala pa sa Kanya.
Di ba? Pero kalimitan na lumalapit sa Panginoon, sino? Bukod doon, kina Nicodemus, di ba? Bukod doon, kina yung maliit. Zacchaeus, na may mga, di ba, may katungkulan, mga tax collector. Nicodemus, tagapagturo. Sino kalimitan pumupunta kay Lord? Yung mga nabibigatan, yung mga nahihirapan. Di ba? O kung ang buhay mo walang kahirapan, wala kang kabigatan, wala kang problema, wala kang pagsubok, saang planeta ka galing? Lahat ng tao may kahirapan. Iba-iba lang ng sitwasyon. May kabigatan, iba-iba lang kung anong klaseng bigat. Pero sigurado lahat nakakaranas niyan. Kasi walang perfecto rito sa mundo. Walang perfectong kalagayan. Kaya huwag ka masyadong naiinggit. Alam mo na ako dyan, grabe sila. Oo, gandang buhay. Okay lang ma-inspire, huwag ka mainggit kasi hindi mo alam kung ano mga pinagdadaanan ng mga yan. O bakit itong mga politiko, hindi mo rin alam kung ano mga pinagdabakan, hindi na nakakatulog. Samantalang ikaw, paghiga mo, konting scroll. Diba? Sige, scroll. Ano kaya gagawin ko? Ano kaya? Kaya ini-invite ni Jesus. Bakit? Alam nyo? Alam niya eh. May pinagdadaanan. Sabi ganun, it's not only acts. Yan sabi dito, refers to people suffering under sin. Una mga taong ano yung suffering sa Tagalog? Ha? Grabe suffering na. Pagdurusa. Ha? Dahil saan? Sa kasalanan. Pwede Lord, kayo unahin ko. Lapit kayo sa akin. Kaya sabi na, I came to seek, to save the lost. Sino rito yung sinabi niya, ay ako pastor ha? Hindi ako lost. Mga tupa tayo, naliga, wala tayong pastor. To seek and save the lost. Kaya sabi ni Jesus, kahirapan nabibigatan. At ginawa niya na yun nung una. Nung tayo ay makasalanan. Para saan pa? Guilty tayo eh. Sa mga kasalanan na pinaggagawa natin. Oh. Sino rito sabi niya, kahit siguro maabot ako pisto ng 50 years, kaya ko dalhin tong guilt na to. Oh. Spiritual burdens. Mga spiritual na pasanin, bigatin. Na pinapatupad sa atin. Na na makamundong buhay. Na makamundong batas. Ano kayo makamundong batas? Bigyan ko kayo ng example. Kung anong nasa puso mo, sundin mo. Nung ginawa mo yun, nagkanda ano-ano na. Naiintindihan ba natin? Amen. Hindi pinalapit ni Lord yung mga ang buhay. Magagaan. Ay, hindi pala pwede yung mga magagaan ng buhay. Kaya nga sabi ni Lord, mas mahirap, mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mayaman. Hindi literal na yung kamelyo papapasukin sa butas ng karayom. Doon sa Jerusalem, merong gate doon. Pagdating ng hapon, sinasara yung main gate at meron doon maliit na pintuan, nakakasya lang kapag dumapa ka. So ang kamelyo, para makadaan siya, tinutupi niya yung kanyang mga tuhod, kaya sinabi, di ba ni Lord, na yung humbleness, yung kababaang loob. Pero di sinabing, Lord, pag mayaman, di mapupunta sa langit. Eh bakit pastor ang sinabi rito, nahihirapan, nabibigatan? Si pansinin niyo, kailan lang ba talaga lumalapit ang tao sa Panginoon? Pag may sakit, nalapit ba yan? Yes.
Subukan mo, may 100,000 yan araw-araw. Lalapit pa yan kay Lord. Makapag-pray pa kaya yan? Mag-iiyak-iyak ba yan sa Panginoon? Hindi. Hindi niya yan gagawin. Kasi hindi siya nahihirapan at nabibigatan. Pero sigurado si Jesus na lahat ng nahihirapan at nabibigatan, ang posibleng hindi lalapit siya. Kailan ka lumapit sa Panginoon? Nung happy-happy ka? Ha? Diba? Nang lumapit ka kay Lord, nung inaakala mo na yun ang magiging magpapasaya. Wala ko kasi siya na Lord eh. Sakta ngayon. Diba yung kanta ni Gary B? Nung nagkahiwalay na sila, wala na. Lapit na siya ulit kay Lord. Kaya pag nahihirapan at nabibigatan, yung imbitasyon ng Panginoon, huwag kang piling hindi nabibigatan at nahihirapan. Tayo yan. Hindi porkit sinabing born again ka na, hindi ka na, wala nang hirap, wala nang kabigatan. Mas lalo kang tumindi kasi mas naintindihan mo, pasan, ito pala itong pamilya ko, itong magulang ko, itong kapatid ko. Ay pag-pray sila kasi hindi pa sila nakakilala kay Lord. Pansinin mo, ang pagkakaiba mo lang ngayon, kahit nahihirapan ka, kahit nabibigatan ka, may kapayapaan ka. Amen. Alam mo yun, na nakakangit ka, kakapalapalakpak ka pa nga pag-awitan. Hindi dahil wala kang problema. Hindi dahil walang pagsubok. Kasi dahil ngayon, alam mo na kung kanino ibibigay. Lord, itong kabigatan, binibigay ko po sa iyo. Sinusurrender yan. Lord, itong hirap na to, Lord, hindi ko kaya. Ano sabi ni Jesus? Lord, yung saro ng paghihirap, hindi ko kakayanin. Pero kalooban yung mangyayari. Kasi hindi siya pababayaan ng Ama. Kaya yung kahirapan, yung kabigatan, hindi yan inaangkin. Yes, tinuturuan ka niyan. Ay, tinuturuan, ano ba tinuturo nito? Pero hindi sinabi ni Lord, suluhin mo yan. Yes, matuto. Kasi sinabi ni Lord, huwag mo ibigay sa akin. Come to me. Nahirapan ka, nabibigat ka, lapit ka sa akin. Habang tumatagal, sa pananampalataya, nahihirapan ka at nabibigatan, may tinuturo na kasi ang Panginoon. Lord, bakit ako nahihirapan sa ganito? Kasi gusto ko matuto ka na dumepende sa akin. Maangas ka eh. Alam mo, kaya mo lahat. Independent ka eh. Tignan natin. Nung natuto ka, pambira, pati uhog mo, sumasayad na sa lupa, sa sahig. Baka kasi sabi ni Lord, okay lang yung matuto kang dumepende, matuto sa buhay. Pero ipapakita mo sa akin na kaya mo, kahit wala ako. Tuturo. Kabigatan. Lord, ano ba ito mga kabigatan na ito? Bakit ano? Para magkaroon ka ng pasanin, manalangin sa iba. Hindi lang puro ikaw na blessed to me, blessed to me, blessed my family. Wala problema dyan. Lord, binibigay ko po ito sa inyo. Itong hirap na ito, ano po ba ito, Panginoon? Ano po ba itong kabigatan na ito? Hindi ko kaya ito, Lord. Di ba? Yan ang masarap sa Panginoon pag tinuturuan tayo eh. Diba? Dati patago-tago tayo. May tinatago tayo mga ginagawa natin di magaganda. Nung naging pahirap na, nung naging kabigatan na, Lord, binibigay ko na po sa inyo ito. Di ba na pala natin kaya eh. Kaya nga pag binabababa pa natin sa mga susunod na verse, sinasabi doon, ang pamatok ko ay magaan. Yes. Kasi tinuturuan ng Lord. Kung nahihirapan at nabibigatan ka, isa lang ang solusyon, isuko mo sa Panginoon. Nahihirapan ka na, nabibigatan ka na eh. Kasi na may katabi mo, bida-bida ka pa. Bida-bida ba yan? Nahihirapan na, nabibigatan pa. Kaya ko to. I'm strong. Hindi mo na alam gagawin mo gabi-gabi. Hirap ka na magdesisyon.
Hindi mo na alam kung ano gagawin mo. And ayaw mo pa ibigay. Ayaw mo pa ipagkatiwala. Or ayaw mo isurrender yan sa Panginoon. Kapatid, pag ginawa mong isurrender yan sa Panginoon, maniwala ka, gagaan, may kapayapaan. Kasi bakit? Bibigyan ka lang, Lord, ng alam at karunungan para masolusyonan ano ba yan? O ipapakita sa'yo ng Panginoon, ipaparanas niya sa'yo yung kapayapaan. Makapag-isip ka na. Alam mo, wala kang kapayapaan, hindi ka makakapag-isip ng tama. Sino rito yung payapa, tapos sabi niya, nakakapag-isip pa ako ng tama. Diba? Bisa nga, pag wala na tayong kapayapaan, para ka nang mababali. Oh. Diba? Mahirap. Kaya kung yung kahirapan at kabigatan, isosurrender mo sa Panginoon. Mismo ikaw, isosurrender mo ang sarili mo sa Lord. Kapatid, hindi masasayang yung paglapit mo sa Kanya. Ang mahirap, marami doon, crowd, lumalapit kay Lord. Oh. Lumalapit kay Lord, pero ito pansinin nyo ha. Ano sabi ni Jesus? Nung yung babaeng dinudugo, may lumabas na kapangyarihan. Sabi nila Peter, ang dami nagsisiyawak sa iyo, guro. Tanungin mo kami, ilan yan? Hindi. Yung humawak siya may lumabas na kapangyarihan. Ang ibig sabihin, hindi ka lang basta lumalapit sa Panginoon. Isinusurrender mo dapat yung sarili mo. Kasama tong nakahirapan at kabigatan sa buhay. Yung mga kaibigan na nagbumutas ng bubong, ibinaba yung kanilang kaibigan na may sakit. Jesus, try mo yung pagalingin ha. Binutas na namin yung bubong. Anong sabi ng Panginoon? And Jesus saw their faith. Nakita ng Panginoon yung kanilang pananampalataya. Diba? Ito yung kabigatan namin, Panginoon. Yung aming kaibigan na may sakit, yung paralyzed. Ibinibigay po namin, nagtitiwala kami sa iyo. Kaya nga kahit yung bubog, sinira namin kasi alam namin ikaw na makakapagpagaling. Gano'n mo yun? Yung bulag, Jesus, anak ni David. Tingin nyo magsisisigaw yung kundi yung nananampalataya na yung nagpapabigat sa kanya, yung kabulagan ng physical, hindi mapapagaling. Hindi magpapapansin. Hindi magsisisigaw. Kaya ikaw, pag lumapit ka sa Panginoon, itodo mo na. Lalapit ako, Lord, pero ito, hindi ko ito ibibigay. Akin to. I can manage this. Oh, di ba? Kaya ko to. I'm strong. Strong ang aking personality. Sabi nung hindi na makatulog, ang lalaki na ng iPad. Sabi nung lagi nakapusangot, hindi na ngumingiti. Sabi nung parang hindi na masaya sa buhay na. Ang pagsuko sa Panginoon na hindi pagpapakita ng kahinaan. Ito'y pagpapakita ng pagtitiwala sa kaya niyang gawin diyan sa kinalalagyan, sa sitwasyon. Ang mahirap sa atin, hirap ka na, mayabang ka pa. Diba? Hirap na, mayabang pa, walang kapupuntahan yan. Yan ang totoo. At tayo ng Panginoon ng tao mapagmataas. Sa kapagkat ang inaangat niya yung mababa. At ang kanyang binababa niya nagmamataas. So kapag binibigay mo ang kabigatan at kahirapan, hindi yun dahil hindi mo kaya. Hindi mo naman talaga kaya eh. Bakit mo pipilitin? Hindi mo naman talaga yan para sa'yo. Sabi ni Lord, lumapit ka na lang sa akin. Bigay mo lang kahirapan at kabigatan. Hindi naman tayo gagawin tamad ng Lord. Kundi magaan ang kanyang pamato. Ang kanyang dala. Ano sabi dyan? This invitation is for anyone with a spiritual burden seeking true rest in God. Bakit spiritual burden? Kasi maaaring kayanin yung mga physical. Pero sa spiritual,
Walang makakalunas sa'yo dyan. Pero pag binigay mo sa Panginoon lahat-lahat, physical, emotional, spiritual, ano sabi? Makakatagpo ka, mahahanap mo true rest in God. Tunay na kapahingahan sa Panginoon. Amen. Kaya yung mga nakakapagpahinga ng tunay sa Panginoon, baka sabihin po ng katabi ninyo, how to be you po. Walang sikreto, kapatid. Nasa pagsuko lang. Tanungin mo yung mga tunay na nagsuko sa Panginoon, sumurrender. Walang sikreto. Panindigan mo yung pagiging matapang mo. Yung pagiging strong mo, independent mo hanggang kailan? Hanggang kinakain ka na sa loob, wala ka ng laman, ubus-ubus ka na. O yung isang Kristiyano na nahihirapan, nabibigatan, binibigay sa Panginoon. And after binibigay lahat ng kahirapan at kabigatan, after nun, buong-buo, binubuo ulit ng Panginoon. Parang walang alam mo yung walang nawala sa kanya. Pero binuo siya ng Panginoon. Diba? Hindi naman tinanggal ng Lord ng ganito eh. Nandiyan pa rin. Pinatibay lang ng Panginoon ng puso. Ang kaisipan mo, pinatibay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Diba? Yung word na pinalitan, yes, at ang pinalit, pinatibay. Lord, baguhin niyo po ang puso ko. Di ba? Baguhin. Yung dating madaling mabilo, alam mo, ganda-ganda mo. 10 ka lang sinabihan niya, lagi ka umiiyak dahil pag sinabihan ka pala ng maganda, sige ka kaagad. Para na-inlove na ako sa'yo. Ang pogi mo. Diba? Hindi? Kay Lord na to ngayon. Sinurrender ko na yan, kaya hindi na nahihirapan. Hindi na nabibigatan. Di ba? Yun eh. Kaya kahit anong panlilibak sa'yo, pag-uusig sa'yo, tumibay ka na. Hindi sa sarili mong pamamaraan, kundi sa araw-araw na pagsuko mo sa Panginoon. Itong kapitbahay ko, lagi ako sinasabi ng ganito, Lord, nasasaktan ako, pero binibigay ko ito sa inyo. Tumibay ka, hindi dahil sa sarili mong kakayahan, kundi sa lakas na binibigay sa inyo ng Panginoon. Nahirapan ba? Sino nahirapan? At nabibigatan? Oh, ilan ibibigay mo sa Panginoon? Lumapit ka na, hindi mo pa binigay, pambira ka. And last, ang sabi, dyan? Ang bibigyan ko kayo at ng pahinga. Bibigyan ko kayo ng pahinga. At dumaan ka sa mall, pumunta ka ng Euratex, pumunta ka ng Mandawi Folk. Sarap dyan maghiga-higa, kakatalaga. Ikaw ba naman, may 50 mil ka na higaan, ay syempre, masarap yan, no? Sheraton, Salem, diba? Ang sasarap ng mga higaan ay talagang mga yan eh. Diba? Talagang yung comfortability na kayang ibigay niya pag gusto mong matulog, may bibigay. Yes. Diba? Kaya ibigay ng mga yan. Pero ang tanong, ano ba yung sinasabing bibigyan ko kayo ng kapahingahan? Ang sabi ng pahinga. Sabi, means spiritual rest and peace of heart. Freedom from guilt, relief from burdens of sin. Kahit 10 Euratex na higaan, magpaiba-iba ka, araw-araw magpalit-palit ka. Yung mga binanggit kanina dito, hindi yun makukuha doon. Spiritual na kapahingahan. Pwede bang i-advise ni Pastor yan? Magmandawi foam ka kasi. Pwede ko ba sabihin sa'yo yan? Pastor, parang ang bigat ko ng spiritual life ko ngayon. Ay, pambira kasi. Mag-Sheraton ka. Pwede ko ba sabihin? Pastor, parang wala po akong kapayapaan. Matagal ka na kasi hindi gumagamit ng Salem eh. Salem bed. Pwede ko ba sabihin? Hindi ka makatulog dahil wala kang kapayapaan. Yung puso mo. Nag-iiyak ka gabi-gabi kasi nasaktan ka. Pwede ko bang sabihin, pagpatungin mo yung Euratex tsaka yung Mandawi foam. At magkakaroon ng kapayapaan ng puso mo.
ba sabihin? Hindi. Freedom mula sa ano? Guilt ng kasalanan. Pastor, parang hindi ko pumapatawad ng sarili ko. Then, wala ka pa rin kalaya. Pwede ko ba sabihin, pagsama-samahin mo yung apat. Magkakaroon ka ng kalayaan. Hindi. Yung burden, yung pasanin ng dala ng kasalanan, hindi yan. Talagang kay Jesus lang. Sa Panginoong Isus lang. Yung tunay na kapahingahan. Kaya kapag lumapit ka sa Panginoon, binigay mo yung hirap na yan, kabigatan na yan, yung kapahingahan, yun yung bibigay ng Lord. Akala ko, Lord, pag lumapit, sagot ang problema. Tapos na kagad ang isipin. Hindi ganun, miss. Iba-iba ang paraan ng Panginoon. Ano pansinin mo? Ngayon, may problema ka, may pagsubok ka. Pero pag tinanong kita, may peace ka ba? May problema ka, may pagsubok ka. Meron o wala? Meron. May peace ka rin. Amen. Yun. Bibigyan ka ng kapahingahan, makakapagpahinga ka. Alam niyo yung marami tayong isipin sa buhay, marami tayong inaalala, pero pagtapos ng umaga at kailangan na natin matulog, nakakatulog ka naman. Nakakapagpahinga ka, lalo na after mo mag-pray. Nag-worship ka kay Lord, nag-pray ka. Bigla ka ay nakatulog ako kasi puro ko iyak. Kapagod ng mata ko. Hindi yun. Pero kilala, iyak na iyak, di nga nakakatulog. Pero ikaw, nakakatulog ka. Bakit? At tingin mo bakit? Yung tinutukoy kasi dito na rest. Sa Panginoong Jesus to galing. Hindi to sa mga bagay-bagay. Minsan pa, pag talagang gusto ng Lord, makapagpahinga ka ng tuluyan, wala ka mga isipin. Diba? Iba naman para ng Lord ang gagawin, tutugunan niya. Yung problema, makakapagpahinga ka, iba-iba. Pero ang sinasabi rito ni Lord, ako nagbibigay ng kapahingahan. Iba kasi, siguro, minsan nga, kami kasama, bibiro ang kape. Nakikita niya ako ganyan, binibilang niya, ano iniisip mo? Ito, ano pa? Kaya minsan nagaganyan lang kaming dalawa, sinisip ko yung ganito. Pero at the end of the day, makakatulog ka kasi kaya pahingahan sa Panginoon, after mo mag-pray, after mo mag-devotion, talaga magkakaroon ka ng peace of mind, peace of heart. Diba? Lord, talaga ba? Lord, na yung nakagalitan ko, hindi pa ako pinapatawad, pero Lord, sa pinatawad ko na, okay na yun. Ayaw na magpatawad, ikaw nagpatawad ka na. Dahil totoo ka nagpatawad, bibigyan ka ng Lord ng kapayapaan. Sunod rito, makakapagsabi sa akin, Pastor, nagkaroon ako napakatinding problema tapos hindi na ako nakatulog. Ang ganda-ganda kaya ng mata mo. Sabi nung maraming problema pero nakakatulog pa rin. Diba? Kasi totoong may problema ka, baka ang eyebag mo nandito na. Ha? Pero di nakatulog ka, nakakapagpahinga ka, may rest ka. Imposible hindi ka nakapagpahinga sa presensya ng Panginoon. Kumbaga sa mga waray, ang tawag dyan, huwaon ka, sinungaling ka. Pag gano'n. Diba? Ano sabi? It is not merely physical rest. Hindi lang ito patungkol sa physical na kapahingahan, but complete peace in the soul coming from recognizing, accepting Jesus as Savior. Si Jesus ang Savior mo, dapat complete na yan. Diba? Nare-recognize mo na ang rest, ang kapahingahan nasa Panginoon. Minsan, ang isip natin ganito eh. Siguro pag nabigyan ako ni Mayor, ni Kapitan ng ganito payapa ng isip at puso. Matagal ka nang tumatanggap sa gobyerno, pero marami ka pa rin isipin. Kasi hindi natatapos ang pangangailangan ng tao. Hindi natatapos ang isipin ng tao kung paano siya mabubuhay. Pero pag ikaw ay mananampalataya na,
Kahit sandamakmak yung kaisipan na yan, isipin na yan natin sa buhay. Yung kapahingahan natin, wala nang pwedeng umagaw niya. Nasa Panginoon ka, nasa sa'yo na ito, ipapaagaw mo. Satanas, kunin mo nga to. Nagsasawa na ako. Ikaw yan. Pero dahil tinanggap mo na si Jesus Christ, you already receive yung tunay na kapahingahan. Come, invite, surrender, ibigay. Oh. Pag sinabing surrender, huwag na tayo magbida-bida. Hindi natin nang kaya. At anong sabi? May bibigay kasi ako. At yun ang hindi nyo palagi, hindi nyo matatagpuan dito sa mundo. Puro pansamantala lang dito. Lahat ay pansamantala. Nasa Panginoong Hesus ang pangwalang hanggan. Iyang kapayapaan na yan. Iyang kapahingahan na yan. Nasa akin yan. At nung tinanggap mo ako bilang Diyos tagapagligtas, kasama yan sa binigay ko sa iyo. Nakakalimutan lang natin yan. Kung nakakalimutan natin, ini-invite tayo ulit ng Panginoong Hesus. Lapit tayo sa Kanya. Kaya pag Kristiyano ka, simple lang dito ka. Yes, may pagsubok tayo, may problema. Pero sana humingiti ka. Pinamit na tabi mo. Tatangiti pa ba yan? Amen. Pabigyan mo ng 1K, ngingiti yan. What? Huwag mo sabi, Lord, huwag mong babanggitin at ipapamukha sa Panginoon na sinasabi niyo, Lord, pag may 10K ako, siguro kung may 100K ako, may kapahingahan na, huwag na huwag. Kasi ang tao walang kakentuhan. Ang tao wala yang satisfaction. Yes. Huwag mo sabihin, siguro kahit bigyan ka ni Lord na 1 million araw-araw, sasabihin mo, Lord, parang hindi ako kontento. Ngayon, dahil hindi ka kontento, marami kang iisipin, wala ka na namang kapahingahan. Sino rito yung minsan naglalakad, alam niya, dala niya 20 pesos, pero ang saya-saya niya. Amen. 20 lang, alam niya, pera niya 20. Hindi siya nananangan sa 20. Nananangan siya sa magbibigay sa kanya. Amen. Diba? Alam mo kung magkano na lang laman ng Gcash mo. Diba? Minsan may butal pa for 50. Oh. Pero, nakakasmile ka, nakakaawit ka ng praise the Lord, oh my soul. Nakakapagpuli ka. Hindi dahil ginugusto mo yung kawalan. Hindi dahil ginugusto mo yung lagi kang wala. Kasi nakakapagpahinga ka. May kapahingahan ka. Anong pipiliin mo? May 1 million ka, pero wala kang kapahingahan. Gabi-gabi, ang tulog mo lang 2 hours. Tapos yung isa, sakto lang, may 1K a day, pero pambira, complete ang tulog, 8 hours, sumusobra, 9 hours pa. Amen. Oo, tapos pagising, may morning breakfast pa in bed. Oh. 1K lang yun. Grabe ka lang, Pastor, pinag-iisip-isip po kami, pwede bang may 1 million a day tapos nakakapagpahinga? O bakit? Hindi ba kaya ibigay ng Lord? Ang sinasabi lang dito, ang tunay na kapahinga nasa Kanya. Meron ka maghawak, wala ka maghawak, kaya kang bigyan ng tunay na kapahingahan ng Panginoon. Sa meron, ano sabi ni Pablo, sa meron o sa wala, natutunan ko na ang lahat. Kaya ano sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. So ang kalakasan niya, nakadepende na sa Panginoon. Diba? So maiisip natin minsan, si Lord, ini-invite pa rin tayo. Hanggang ngayon, lagi naman. Kaya minsan, mapapaisip ka rin eh. Kaisip ka. Bakit, Pastor, maraming matatagal ng Christian umaalis sa church? Maalis, ha? Dahil ang kanilang reason is kailangan buhay ng pamilya, kailangan sa pinansyal. Kapatid, ito ang totoo.
mas mahirap ang buhay noon kaysa buhay ngayon, napakadali na lang. Marami ka ng access. Yes, Lord. Ang tanong, nagbago ba ang Panginoon? Siya pa rin ba yung Diyos noon? Diba? Na hanggang ngayon, siya pa rin naman eh. Ang problema lang, kung paano tayo mag-isip. Kaya kung pinagpapahinga ng Panginoon ng mga Kristiyano noon, sa tingin mo may kapahingahan din tayo ngayon? Kaya salamat sa Panginoon. Diba? Kung advance tayo, mas sobrang advance ang Lord. Minsan, iniisip mo pa lang, pinoprovide mo na. Para lang makapagpahinga ka. Sinong in-interview ka, diba? Anong taon ka na? 21. Nag-a-appear dun sa screen, parang 45 ka na. Diba? Yung sa AI, madali lang mag-call center. Opo, relax lang eh. Lalagyan ng pangalan. Ilan taon ka na? 3 years ka pala. Ilan taon ka na ngayon? 21 lang, itsura mo. Diba? 45. Aba, diba? Ang stress talaga, nakakatanda talaga sa pag-aaral. So, meron naman mga Christian, alam mo, walang problema. Grabe rin palang pagsubok. Sige lang ang ngiti. Diba? Hindi yan baliw, kapatid. Hindi yan baliw. May kapahingahan kasi yan sa Panginoon. Amen. Ikaw, pambira. Nagpipress yung worship. Wala na kaya sa kilong. Paano na kaya kami bukas? Ay, kaya kami bukas. Pero may nag-worship ka. Ganon ka. Wow, baka ka na. Ikaw lamang ang maawit ka na. Tapos pumasok sa inyo. Wala pala kami kasainin. Mama, hindi wala sa. Paano kaya bukas? Wala pa kami ulam. Pahinga ka muna. Tingnan nyo, pag nagpapakain si Jesus, pinauupo niya. Pag may gusto siyang sabihin, pinauupo niya. Kasi gusto ni Jesus marinig ng mga tao na yun sasabihin niya. Kasi bakit? Ang salita ng Diyos ay pagkain. Baka hindi physical na kailangan mo that time. Baka kailangan mo talaga na spiritual na magising ang kaluluwa at ma-realize mo. Hindi pala kung pababayaan na. Dito rin mo umakapos-pusang ka na eh, di ba? Kahit kailan, di ka. Wala pa pala kami ulam mamayang gabi. Dito ka. Pahinga ka muna. In-invite ka na ni Lord. Binigay mo na sa Kanya. May offer na, may bibigay na. Sabay biglang banatan mo sa kaisipan mo. Okay, paano kaya bukas? Wala pa mga bata? Paano kaya mo? Pinagpapahinga ka nga ni Lord. Sige ka na mag-isip. Kaya nga sabi, seek first the kingdom of God and all these things. And His righteousness and all these things shall be added unto you. Yung sinabi ni Lord, huwag ka magtrabaho. Yung sinabi ni Lord, huwag tayo magkikilos para mabuhay. Lahat ng tao kailangan born again man o hindi. Ang kaibahan lang natin, alam niyo kung ano? Marunong tayong magpahinga. Pastor, katamaran ng kapahinga, no? Di ikaw, pagurin mo yung sarili mo. Pinagpapahinga ka nga ni Lord eh. Para mas alam mo yun, pa-refresh ka. Ganito pala, gagawin lang pala. Ang dami ko lang pinag-iisip. Susunod, lalaliman natin ang pag-uusap natin dyan. Para yung ayaw magpahinga, makarealize. Kaya pala hindi ako makamoving forward. Kaya pala hindi ako makapagtuloy-tuloy sa buhay. Hindi ako nagpapahinga. Sabi naman ng iba, pag nagpahinga ka, hindi mo na matutupad ang pangarap mo. Ayun. Sabi nung hindi talaga natupad yung mga pangarap. So, pag-usapan natin yung susunod. Pero this time, dapat natin ma-realize. Invite ka ng Lord. May gustong kuhain sa'yo na dapat mong isuko dahil maipapalit siya dyan. Ang sabi dyan, tama ba conclusion? Diba ba? Yes po. Pakibasa anong sabi? Matthew 11:28.
28 is an invitation for those weighed down by sin and life struggles to come to Jesus to find spiritual rest and grace. Invitasyon ng Lord. Para saan? Sa weighed down by sin. Dahil sa kasalanan. Kabigatan ng mga kasalanan. Ano pa? Life struggle. Mga pinagdadaanan sa buhay. Na sabi ni Lord, ni Jesus, come to me. Anong inuna? Find rest. Spiritual rest. Hindi inuuna ng Lord ang physical. Hindi inuuna ni Lord ang emosyonal. Hindi inuuna ni Lord ang financial. Ang inuuna ng Lord pag may gusto siyang ayusin, spiritual. Kaya una niyang pinagpapahinga, hindi ang puso, hindi ang physical, hindi ang kaisipan. Ang una niyang pinibigyan ng kapahingahan. Ano? Ang spiritual na kalagayan natin. Kaya nga, kamusta ang spiritual nating buhay? Nag-overflow ba? O baka tuyo na? Kasi pag tuyo yan, apektado lahat. Pero pag yan ay nag-uumapaw na katulad ng batis, katulad ng isang ilog, ay pambihira. Lagi kang channel of blessing. Ano sabi dyan? Pinapalapit niya para magkaroon ng spiritual na kapahingahan. Pag pinag-usapan ng salvation, magpapatanggap ka, hindi natin sinasabi lang, papagaling ka sa pisikal. Patutugunan ng problema mo. Ano unang ginagawa? Binibigyan muna, binubuhayan niyang kanyang kaluluwa, yung kanyang spiritual na kalagayan para magkaroon ng connection sa Panginoong Hesus. Yun ang unang binubuhay. Hindi sinasabi, pagaling ka na Lord, yung spiritual mo buhay, basta gumaling ka, kahit papunta ka sa impyerno, yung ba sinasabi? Di ba hindi? Ang kaligtasan muna pinapaalam sa Kanya. Ang pagliligtas ng Panginoon. Maraming may sakit physical, pero may kahipahingahan sa spiritual. Sino una yun eh? At ano? Biyaya. Ano pa? It is a call to personal relationship with Christ as the source of forgiveness, righteousness, and peace. Ito'y paniwagan. Invite ka ni Jesus, hindi parang basta lang tayo basta tawag lang kita, invite kita. Personal na relasyon ang gusto ng Lord. Kasi siyang pinagmumulan ng mga ganito. Wala kang personal na relationship sa Lord, mahirap magpatawad. Mahirap maging matuwid. Self-righteousness, hindi yan tatanggapin ng Diyos Ama. Kapayapaan, wala. Kaya sabi ni Lord, pag may personal kang relasyon sa akin, kilala mo ako, kaya ko ito ibigay. Ito matatagpuan mo sa akin. Kasi akin yung mga yan. Ano pa? This rest frees from guilt, bringing joy and a meaningful life with peace in God. Kasi ang pamumuhay mo ngayon payak. Tama? Sino may payak na pamumuhay dito, masasabi niya? Amen! Pero meron siyang, joy. Iba pa na may sister joy tayo, may sister joy tayo sa mga buhay natin. May joy tayo. May meaning yung buhay. Kapatid, kailan ba nagkaroon ng kahulugan yung buhay mo? Pastor, nakilala ko siya. Alam ko lang salitang buhay. Wow! Yung totoong buhay, nung nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, dun pa lang tayo nagkaroon ng tunay na buhay. Life begins at Jesus. Yeah? And peace. Bakit lagi sinasabi yung kapayapaan? Kasi yan ang kung meron man tayong hindi mabibili sa mundo, yung kapayapaan yan. Pero nung tinanggap natin si Jesus, ano sabi? He is the Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan.
Prinsipe ng kapayapaan. Sabi nung may utang na 50K. Pero nakakatulog. Hindi dahil hindi siya magbabayad. Kasi alam niya, tutugon ng Panginoon sa kanya. Samantalang 1,000. Utang 1,000, paano kaya ito? Ito, paiktad-iktad na, di na makatulog. Nung gagising, nakita ng kapitbahay, parang di ka nakatulog. Di, make up ko yan. Kagabi naglagay ako. Ang itim na ng album. Kaya minsan, titignan niyo mga kapatid natin, pag hindi nakakatulog, kamustahin nyo? Pag nakita nyo medyo makapalang eye bag, baka hindi yan sa trabaho, kamustahin nyo naman. Ano ka na, sister, kamusta? Sister, para magda2 kilo na. Sister, kulang na lang, lagyan natin ng zipper, pwede na maging bag. Diba? Itsurang bag na lalagyan na lang ng zipper, taka, handle. Basta, nakabiri mo, sister. Sister, pwede na natin suksukan ng piso yan, 5 piso, Baka walang peace. And last, sabi dyan, this verse proclaim the truth. Itong verse na to, ipinoproclaim niya, ipinapahayag niya yung katotohanan na sa Panginoong lamang Jesus magkakaroon ng tunay na kapahingahan. At ang kapahingahan na yan, nagsisimula dito, at nandito tayo sa mundo, binibigyan tayo ng kapayapaan at magtutuloy hanggang sa eternal life. Kaya lamang tayo lamang ang may relasyon sa Panginoon. Diba? Ikaw naman, para kang ewan minsan. Mas lamang pa yung kapitbahay mo na walang pagkakilala sa Panginoon kasi siya parang payapa ikaw. Parang aligagak ka sa buhay. Kumakain ka. Tutulo lang yung pagkain. Ano nangyayari dito? Inisip ko kasi yung gabihan namin. Iniisip mo yung gabihan, hindi mo malalasahan ang tanghalian. Pag iniisip mo kagad yung tanghalian, hindi mo malalasahan yung umagahan. Kumakain ka ng umagahan, breakfast. Ang isip mo na sa lunch. Ang sarap-sarap kaya ng tapsilog. Bangsilog, tosilog, mainit na sopas, mainit na lugaw, diba? Na may litsong kawali. Kaya lang, ang isip mo, ano kaya ulam mamayang tanghali? Pinapakain ka palang Lord ng umagahan. Nasa tanghalian ka na. Ang mahirap niyan, kumakain ka lang ng umagahan, ano kayang almusal namin bukas? Wala ka talagang kapahingaan yan. Ha? Wala Advance ka, tinalo mo si Lord. Nagkakapi ka pa lang. Ang bira, iniisip mo na kung makakapagkapi ka kinabukasan. Diba? Mahirap niyang Lunes pala, nag-aalmusal ka, iniisip mo na yung almusal sa susunod na Lunes. Diet ka ng ilang araw. Diba? Kaya sinabi rito, nag-uumpisa yung kapayapaan natin dito. Dito tayo sa mundo Kasi doon sa langit, walang tayo isipin, puro pagpupuri na lang. Pagsamba. Yes. Gusto mo wala ka na isipin? Tingnan mo yung katabi mo. Ito, wala na itong isipin, ha? Lord, ayaw niya na daw mag-isip-isip. Huwag mo takutin. Ha? Natural, nandito tayo Pero yun nga ang kaibahan. Napagtagumpayan na ng Diyos ang mundo. Mapapagtagumpayan din natin ito dito. Kung lalapit ka, isusuko mo yan yung kahirapan at kabigatan at tatanggapin mo yung ibibigay na kapahingahan. Bilis ng panahon. Ha? Ilang tingin mo lang ay sa katabi mo, December na ulit. Pag nag-preach ako, tatanggap ka na naman ng mga regalo. Sabi niya, Pastor, di ko pa nga nagagamit yung nakuha kong major at saka minor prize sa Thanksgiving. Meron na naman. Kaya nga hindi na kita bibigyan ngayon Huwag mo na yung isipin. Hindi na mo ka muna makakatanggap. Hindi na nakatulog
Yung si Pastor, tinanggal ako sa listahan. Mga kapatid, tayo, born again na tayo. Pero minsan, nawawala sa ating isip, nawawala sa ating puso. Itong verse na ito. Akala natin pang ano lang siya, yung wala pang pagkakilala sa Panginoon. Pero alam mo kung totoo, madalas tayo to. Na kumilala na sa Panginoon, pero hindi pa rin natin ito nauunawaan. Baka akala natin one time lang lalapit. Baka akala natin one time lang isusuko ang kahirapan at kabigatan. Baka akala natin isang beses lang tayo bibigyan ng Lord ng kapahingahan. No? Hanggat may relationship tayo sa Lord, lagi niya tayong ini-invite. Lagi niya gusto natin isurrender yung mga bagay na yan na nagpapahirap at nagbibigay kabigatan sa atin. And ang gusto ng Lord, sa Kanya lang natin matagpuan ang tunay na kapahingahan. Baka naman hindi pa tayo nagte-Thanksgiving, iniisip mo na yung handa na 2026 para sa Pasko, ha? Ano ba kapatid? Ha? Tayo lahat? Suko mo sa Panginoon. Suko mo sa Lord. Bigay mo sa Kanya. Invite ka niya na eh. Kaya siguro hindi ka makapaglingkod kasi ayaw mong isuko yung kahirapan at kabigatan. Kaya siguro hindi ka makausad, ayaw mong isuko, ibigay kay Lord. Na-invite ka na, nandun ka na. Pero natatakot ka na, dadalawang isip kang isuko at ibigay. Mahirap. Kasi sa pagsuko, doon ka mabibigyan. Sa panganib, buhay ko'y nahawakan. Kaya maglilingkod at susukong lahat. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat. Sunod ano pa maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Kanya lamang nahanap ang katapatan. Sa piling niya'y puno ng ligaya. Kapag kauga, damdamin ko'y gumagaan. Ako'y banatag, buhay ko'y kanyang iyakan. Kaya maghiling ko, isusuko ang lahat. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat. Sunod anumang maging kalagayan. Mabubuhay sa Kanyang kalooban. Sinusuko namin lahat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya maghiling ko, isusuko ang lahat. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat. Sunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanya
Kaya mapiling ko di susuko ang lahat sa kanya na nangako at umibig ng tapat. Sunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa kanyang kalooban. Mamumuhay sa kanyang kalooban. Mamumuhay sa kanyang kalooban. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pag-remind sa amin kung bakit namin isinusuko ang buhay namin sa iyo. Bakit mo kami i-invite, O Lord? Kasi gusto mo isuko namin ang lahat sa amin, Panginoon, ang aming buhay. Diyan sa aming buhay, nandiyan ang kabigatan, kahirapan, nandiyan yung mga bagay, Panginoon, na kung saan hirap kami, O God, na maibigay. Kaya, Lord, ang gusto mo isuko namin sa iyo para makapaglingkod kami sa iyo, God. At doon sa paglilingkod na yun, O God, nandun yung kapahingahan, O God. Sa kabila ng maraming pagsubok, maraming problema, O God. Hallelujah. Ikaw ang tunay na nagbibigay ng kapahingahan sa kabila ng mga pangyayari na yan. Sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon. Kaya Lord, sa pag-invite mo sa amin, hindi lang kami basta lumapit, kundi total surrender, Panginoon. Yung pagsubok, Panginoon, yung mga problema, sinusuko namin na mga isipin sa mo, sinusuko namin sa iyo. Kasi ang gusto mo, matanggap namin yung kapahingahan sa aming mga pagsuko sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami ang bawat isa, Panginoon, na nahihirapan. May mga pinagdadaanan sa buhay. May mga pagsubok, problema kami ng bawat isa, O God. Pero sa paglapit namin, sa pagsuko namin, ay may bibigay kang tunay na kapahingahan. Hallelujah. Lord, hindi mo kami pagpapahingahin para hindi kami walang gawin. Hindi para maging tamad. Pinagpapahinga mo kami kasi gusto mo matuto kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa kapahingahan na binibigay mo sa bawat isa. Sa kabila ng maraming mga pagsubok, problema, mga hinaharap sa buhay, O God, nakukuha namin mumiti. Nakukuha namin magpuri, magpasalamat, sumigaw, Panginoon, sa iyo, sa iyong pangalan, O God, isigaw ang iyong kabutihan. Dahil sa kapahingahan na binibigay at pinaparanas mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati, Panginoon. Sabi mo nga, lumapit, ibigay, at ikaw din naman ay magbibigay. Lord, maraming salamat. Kasi naintindihan na namin na hindi lang pala, Panginoon, sa pagtanggap na tatapos sa lahat, kundi habang kami nandito, God, hanggang kami makasama ka namin, Lord, ang kapahingahan ay matatagpuan pa rin namin sa iyo kung kami ay magsusuko ng tunay sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluwalhati. Pagpalain mo bawat isang mga. Palain mo bawat pamilya. Ngayon, pagalingin mo may sakit karamdaman, mga pangangailangan, tugunan mo, Panginoon Lord, provision, O God. Pagpapalaya mo, Panginoon. And I pray, O God, yung patuloy na pagsama mo, gabay, patnubay sa bawat pamilya sa kanilang tahanan. Pagpalain mo, balutan mo ng banal na dugo, God. Yung mga nagtatrabaho, naghahanap buhay, Lord, kalakasan, kalusugan.
karunungan, Panginoon, na gawin mo sa kanila. Sa bawat estudyante, O God, palain mo sa kanilang pag-aaral, bigyan mong kaalaman, karunungan, kalusugan, Panginoon. And I pray na pagpalain mo, Panginoon, ang United Door of Faith Grace Bilogas. At patuloy, O God, na matuto kaming lumapit, magtiwala, na isuko ang anumang mga bagay sa buhay namin at patuloy namin maranasan ang iyong kapahingahan na siyang ibinibigay mo sa mga nananampalataya, sa mga nagtitiwala sa iyong Panginoon. And I pray, Panginoon Lord, sa Cogon, i-bless mo, Panginoon, si Pastor Angelo, mga kasama niya, si Brother Ricky, God, sila Kim, sila John Mark, mapakasama nila doon. Palain mo, God, sila Pastor Jason sa mission na yun. And I pray din, O God, wala man silang dalawa dito, si Just, si Raquel, O God, na sa darating na linggo, Panginoon, November 21, O God, at isang dibdib sila, Lord, as a pastor nila, O God, I declare and I release blessing for them, O God. Pagpalain mo kanilang pagsasama, pagpalain mo, Panginoon, ang bagong yugto, Panginoon, ng kanilang buhay. Enjoy nila, Panginoon, ang gift of marriage, O God, na galing sa iyo. Ano man ang mga pangangailangan nila, tugunin mo, Panginoon. Ano pang kakulangan, Lord, punan mo, God. At ang araw na yun, O Lord, ikaw magiging saksi, Panginoon, at kami, Panginoon, ay sasaksi sa pag-iibigan ng dalawa, O God. Hallelujah, Jesus. Mararanasan ang presensya mo, God. Makikita ng lahat, O God, na sila, Panginoon, ay pinag-isa mo. Pagpalain mo sila, O God. Ano bang mga pangangailangan pa nila ay yung tutugunan at patuloy na ikaw maging sentro ng kanilang relasyon at sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Pagpalain mo silang dalawa, O God. And Lord, I pray na patuloy na i-bless mo, Panginoon, ang church na ito. Ang bawat kabigatan, ang bawat kahirapan, Lord, tinatapos mo yan sa pamamagitan ng kapahingahan na binibigay mo sa amin. Pinupuri ka namin, niluluwalhati, dinadakila, O God. Hallelujah. Sa iyo lahat ng pagpurihan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Tanggapin natin ang walang kapag-ibig ng Ama, ang walang hanggang-pagliligtas ng anak, patuloy na pakikipisa ng banal na Espiritu, humatay sa pangalan ng Ama, ng anak, at ang Espiritu Santo, at lagi tayong lumapit at ibigay, isuko sa Panginoon ang dapat isuko sapagkat maibibigay siya sa atin na kahit kailan ay hindi maibibigay ng mundo at yun ang tunay na kapahingahan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.